Masaya kaming makita kayong muli sa Revenge Mangan. Ang kwento natin ngayon ay nagaganap sa Maynila. Ako si Mateo at sa umaga ng pinakamalagang interview sa buhay ko, itinulak ako ng aking kapatid sa loob ng isang bodega at inilak ang pinto. Noong una, akala ko ay nagbibiro lang siya. Nakasuot na ako ng aking Amerikana, hawak ang aking portfolio at paulit-ulit na binibigkas ang aking mga sagot sa isip nang biglang bumagsak ang pinto sa likuran ko at ang tunog ng paglock ay duminig sa buong paligid. Nilamon ako ng dilim ng napakabilis na tila ba binura ako sa mundo. Pinagsusuntok ko ang pinto, nanginginig ang kahoy sa mga bisagra nito. "Hindi ito nakakatawa, buksan mo ito," sigaw ko, sinusubukang panatilihing kalmado ang aking boses. Sa labas, narinig ko ang kanyang tawa. Ang tawang iyon na walang pakialam na kinalakihan ko na. Palaging binibigyan ng gantimpala, palaging sinasamba. "Mag-relax ka lang," sabi niya. Muffled ang boses pero halatang mayabang. Sino ba ang may pake sa isang interview? Palalabasin kita pagkalipas ng 1 oras. Masyado kang OA gaya ng dati. 1 oras. Ang interview ko ay sa loob ng 40 minuto sa kabilang panig ng lungsod sa Makati. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang paghinga ko ay naging mababaw. Umiikot ang paningin ko sa mga imahe ng lahat ng gabing puyat na ginugol ko sa paghahanda. Ang mga taon ng pagsasabi sa akin na hindi ako sapat. Ang tahimik na pangakong ginawa ko sa sarili ko na ito na sa wakas ang sandali ko. Pagkatapos, pumasok ang boses ni nanay, kalmado at tila nababagot, na parang nagtatalo lang kami sa remote ng TV. "Kung hindi ito, may iba pa naman," sabi niya. "Malamang babagsak ka rin naman. Bakit pa mag-aaksaya ng oras sa pag-stress sa lahat?" Naghalo ang kanilang mga tawa. Ang tawa ng kapatid ko ay matalim at tuwang-tuwa. Ang kay nanay ay pagod at mapang-api. Parang isang soundtrack na narinig ko na sa buong buhay ko, pero biglang hindi ko na matagalan. Nanahimik ako, idiniin ang aking noo sa malamig na pinto. Ang mga daliri ay humihigpit sa cellphone sa aking bulsa. Sa katahimikang yon, may isang bagay sa loob ko ang naputol. At pagkatapos ay kumalma. Parang isang buto na tuluyan ng nabali para maayos itong mailagay sa tamang posisyon. Dahil alam kong wala ng interview na mangyayari. At alam ko, sa isang kalinawan na halos ikatakot ko, na ang birong ito ay magdudulot sa kanila ng higit pa sa inaakala nila. Bago ko sabihin sa inyo ang ginawa ko sa kapatid ko at sa mga magulang ko at kung paano bumalik ang birong yon para sirain ang lahat ng bagay na binaliwala nila, sabihin niyo sa akin kung anong oras na sa inyo ngayon at saan kayo nanonood. Talagang curious ako kung gaano kalayo ang mararating ng kwentong ito. Upang tunay na maunawaan kung bakit ang lock na yon ay madaling umikot, kailangan ninyong makita ang umaga bago ito mangyari. Ang lahat ng maliliit na sugat na dumating bago ang sugat na tuluyang nagpadugo sa akin. Ilang oras ang nakalipas. Pumasok ako sa kusina ng aming bahay sa isang subdivision sa labas ng Maynila. Bihis na para sa aking interview. Ang aking mga palad ay pawisan. Ang aking tiyan ay tila buhol-buhol dahil sa kape at kaba. Ngunit pinilit ko ang aking sarili na ngumiti. Ngayon dapat ang araw na magbabago ang buhay ko. Ang mga magulang ko ay nasa mesa. Ang kanilang atensyon ay nakapako sa aking kapatid na si Clara na nag-scroll sa kanyang cellphone na tila ba ang araw ay sumisikat at lumulubog sa kanyang mga notification. Nakasuot siya ng malaking hoodie. Ang buhok ay nakapusod ng magulo. Walang pakialam sa mundo. Dahil bakit pa siya mag-aalala kung ang mundo naman ang nagbibigay sa kanya ng lahat ng gusto niya? "Magandang umaga," sabi ko. Nakatayo malapit sa refrigerator, naghihintay na may tumingala.
Hindi lumingon si nanay. Tiningnan lang ako ni tatay. Ang mga mata ay mabilis na dumaan sa aking Amerikana na parang isang bata na naglalaro ng dress-up. Oh, bihis na bihis ka sabi niya. Inaabot muli ang kanyang tasa. Saan ka pupunta? Lumunok ako. Napag-usapan na namin ito. Ipinakita ko sa kanila ang email, ang website ng kumpanya, ang schedule ng 2 beses. Ang interview, paalala ko sa kanya, para sa graduate program, ang pinaghahandaan ko ng ilang linggo. Humalakak ng mahina si Clara habang kumakain ng cereal. Hindi man lang nag-abalang tumingala. Tama ang malaking interview, sabi niya. Ginagawa ang fake quotation marks sa hangin. Sinasabi mo yan tuwing may kausap kang recruiter sa Zoom. Sa wakas ay tumingala si nanay mula sa kanyang cellphone para lang irapan ako. Huwag kang magsimula ng drama, Mateo, sabi niya. Pinapalabas mong parang buhay at kamatayan ang bawat sandali. Meeting lang yan. Kung hindi man tagumpay, edi hindi. Nakakapagtaka na pagdating sa aking kapatid. Walang bagay na itinuturing na lang. Nung nakapasok siya sa kanyang pangarap na kolehiyo, nagpa-party sila ng napakalaki na nagreklamo ang mga kapitbahay sa ingay. Nung nakakuha siya ng maliit na internship, buwan-buwan nila itong pinag-uusapan na parang naging CEO na siya. Ako? Ako ang tahimik na nagbabayad ng mga bayarin, kumukuha ng extra shifts, nag-aaral sa sulok habang ipinagmamalaki nila siya sa sinumang makikinig. Naalala ko nung 14 na anyos ako. Pinapanood ko siyang tanggapin sa varsity basketball team kahit lumiban siya sa kalahati ng tryouts dahil may talento na raw siya. Nag-audition ako para sa drama club ng linggong yon. Ibinuhos ko ang puso ko sa entablado at wala man lang nagtanong kung kumusta. Tinanong lang nila ang kapatid ko na ipakita ang kanyang mga bagong moves. Habang nagpapahid ako ng palaman sa tinapay ng umagang yon, nanginig ng kaunti ang aking kamay. Hindi lang ito basta meeting, sabi ko. Sinusubukang panatilihing kalmado ang aking boses. Mababago nito ang career ko. Kaunti lang ang pinipili nila mula sa buong bansa. At ano ang nagpapaisip sa'yo na pipiliin ka nila? Tanong ni Clara. Sa wakas ay itinaas ang kanyang mga mata. May mapang-aping ngiti sa sulok ng kanyang labi. Isang biro lang ito sa panlabas. Pero may iba pang naroon. Isang kislap ng hamon. Marahil ay takot pa nga. Na parang ang ideya ng aking tagumpay ay isang banta. Sa isang saglit, nakita ko ito. Ang paghigpit ng kanyang ekspresyon nang banggitin ko na ito ay isang tanyag na kumpanya. Ang paraan ng paghigpit ng kanyang mga daliri sa kutsara. Nag-aalala ba siya na baka malampasan ko siya sa pagkakataong ito? Tumawa si tatay. Hindi napapansin o nagpapanggap na hindi napapansin. Hayaan mo na. Huwag mo nang asarin ng kuya mo, sabi niya. Pero ang kanyang tono ay magaan at mapagparaya. Alam mo naman kung gaano siya ka-sensitive. Sensitive? Ang salitang yun na naman. Sa tuwing magpoprotesta ako, sa tuwing sasabihin kong, hindi ito patas, hindi ako itinuturing na tapat o makatwiran. Ako lang ay sensitive. Marahil yon ang dahilan kung bakit ginugol ko ang maraming taon sa pag-iisip kung ako ba ang problema. Masyado ba akong nagpapalaki ng bagay? Nagseselos ba ako ng walang dahilan? Ang lahat ba ng mga taon ng pagkakalubog sa anino ay akin na talagang tadhana? Ang hangin sa mesa ay tila mabigat. Ang dibdib ko ay masikip. Humigup ako ng kape para makahinga. Nalalasahan ng pait na hindi lang mula sa pagkaka-roast ng beans. Nagtrabaho ako ng mabuti para rito. Sabi ko ng mahina. Gusto ko lang na maging proud kayo. Kuminang ang mga mata ni Clara. Magiging proud kami kung hindi ka magpapanik at mapahiya ang sarili mo.
Sabi niya ng matamis. Huwag ka lang iiyak sa banyo kung sabihin nilang hindi. Okay? Isang maikling tawa ang lumabas kay tatay. Hindi niya sinasadyang maging malupit. Iyon ang pinakamasakit na bahagi. Para sa kanya, katuwaan lang ito. Mumiti si nanay ng bahagya. Nag-i-scroll na naman. Huwag mo siyang i-pressure. Madali na siyang kabahan gaya ng dati. Ang mga salita ay dumagan sa aking mga balikat na parang dagdag na pabigat. Kabado, sensitive, OA. Yun ang bersyon ko na ipinakuna nila sa isip nila at patuloy nila itong ipinapakain sa akin hanggang sa halos mapaniwala ko na rin ang sarili ko. Ngunit sa ilalim ng kahihiyan, sa ilalim ng sakit ng kanilang kaswal na pagbalewala, may isang bagay na mas matalas ang gumalaw. Isang tanong na halos hindi ko maamin sa aking sarili. Gaano pa katagal ko kayang tiisin ang ganitong uri ng katahimikan bago ako tuluyang sumabog? Kung umalis na lang ako noon, kung naglagay ako ng hangganan sa mesang yun ng almusal, marahil ay hindi na nangyari ang mga sumunod. Ngunit nilunok ko na lang ang aking galit, tiningnan ng oras sa aking cellphone at pinilit ang isang ngiti na tila marupok. Akyat na ako para tapusin ang paghahanda, sabi ko. Ayokong mahuli. Binigyan ako ni Clara ng isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, bulong niya. Hindi ka mahuhuli. Noong oras na yun, akala ko ay suporta ang ibig niyang sabihin. Paglaon, nalaman ko na isa pala itong pangako. Matapos ang almusal, umakyat ako sa aking kwarto. Paulit-ulit na binabasa ang mga posibleng itanong sa interview sa aking isip parang isang mantra. Sabihin mo ang tungkol sa iyong sarili. Ano ang iyong pinakamalaking kalakasan? Isang pagkakataon na nalampasan mo ang isang hamon. Hindi ko pa alam noon, pero nararanasan ko na ang sagot sa huling tanong na yon. Hindi pa lang ako ang bayani ng sarili kong kwento. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa huling pagkakataon. Maayos ang Amerikana, maayos ang buhok. Ang portfolio ay nasa bag. Ang cellphone sa bulsa. Puno ang battery na may address na ng kumpanya at ang ruta ay nakahanda na. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na handa na ako. Lumabas ako sa hallway at muntik nang mabangga si Clara. Nakasandal siya sa pader, nakahalukip-kip, halatang naghihintay. Mukhang seryoso tayo sabi niya. Tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Malaking araw Tumanggu ako ng maingat. Oo, alam mo naman yan. Itinagilid niya ang kanyang ulo. Pwede bang may sabihin ako nang hindi ka nagiging emosyonal? Humigpit ang sikmura ko. Hindi kailanman naging maganda ang ganitong simula. Ano? Ginagawa mo na naman yan, sabi niya. Ikinukumpas ang kanyang kamay sa akin. Yung umaarte na parang kapag hindi ito nagtagumpay, tapos na ang buhay mo. Napakadramatiko mo, Mateo. Nakakapagod. Pinigilan ko ang urge na sabihin sa kanya na wala siyang ideya kung ano ang pakiramdam nang hindi kailanman maging unang pagpipilian. Sa halip, sinabi ko lang, mahalaga ito sa akin. Hindi ibig sabihin yun ay dramatiko ako. Ibig sabihin ay ambisyoso ako. Numiti siya, pero may talim doon. Sige, ambisyoso. Pagkatapos ay tumabi siya, itinuro ang maliit na bodega sa dulo ng hallway. Kunin mo muna yung extra folder doon, yung itim. Sabi mo gusto mong magdala ng backup copies ng resume mo, di ba? Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis, kaya hindi ko na nagawang magtanong kung bakit ang extra folders ay nandoon. Napakasimple at makatwirang kahilingan nito. Nilampasan ko siya, binuksan ang bodega na puno ng mga jacket, kahon at mga gamit sa paglilinis at inabot ang tali ng ilaw.
Doon ko naramdaman ang tulak. Hindi yun mahina. Hindi yun pabiro. Malakas yun para mawala ako sa balanse. Kaya natumba ako sa makitid na espasyo. Ang aking balikat ay tumama sa isang istante. Bago pa ako makalingon, sumara na ang pinto. Ang tunog ng pag-lock ay sumunod na parang isang sampal. "Anong ginagawa mo?" Sigaw ko. Tumaas ang adrenaline. Hinawakan ko ang doorknob at pinihit. Pero hindi ito gumalaw. Hindi lang ito sarado. Nakalock ito mula sa labas. Ang tawa ni Clara ay narinig sa kabila ng kahoy. Masyadong masaya, masyadong nasisiyahan. "Mag-relax ka lang," sabi niya. "Masyado kang tense. Magpapasalamat ka rin sa akin mamaya kapag wala ka ng panic attack sa opisina dahil masyado kang seryoso." Ang takot ay gumapang sa aking lalamunan. "Buksan mo ito. Seryoso ako. Hindi ito biro." "Iyan ang problema mo, Mateo," sagot niya. "Lahat ay malaking bagay sa'yo. Isang interview lang yan. Kung hindi ito, may iba pa. Mabubuhay ka pa rin." Narinig ko ang mga yabag at pagkatapos ay sumali ang boses ni nanay. "Anong nangyayari rito?" tanong niya. Malayo ang boses pero halatang iritado. "Nagpapanik na naman siya," sabi ni Clara. "Inlock ko siya rito sandali para kumalma siya bago siya magkasakit sa nerbiyos." Nag-init ang ulo ko. "Kumalma?" Tumingin ako sa dilim. Ang aking paghinga ay pabigla-bigla. "Nay!" sigaw ko. "Mahuhuli na ako. Sabihin mo sa kanya na palalabas ako." Nagkaroon ng sandali ng katahimikan. Sa isang saglit, nagkaroon ako ng pag-asa. Marahil ay papanigan na ako ni nanay sa wakas. Pagkatapos, hayaan mo siya. Kung mamiss niya, sabi ni nanay. Sa totoo lang, masyado siyang nagbibigay ng pressure sa sarili niya. Tinutulungan mo lang siya. Kung hindi ito, may iba pa naman. Malamang babagsak din naman siya kung ganito siya kabalisa. Ang kanilang mga salita ay gumapang sa ilalim ng pinto na parang lason. Nandoon na ang katotohanan. Hindi na nila kailangang magpanggap kapag akala nila ay wala na akong magagawa. Sa nakakasakal na dilim, may isang bagay sa loob ko ang nagsimulang magbago. Sa nangihinig na mga kamay, kinapa ko ang aking cellphone sa bulsa. Ang screen ay nagbigay ng maputlang liwanag sa aking muka. 10:12 ng umaga. Ang interview ay 11:00 ng umaga. Ang biyahe ay aabot ng 30 minuto sa normal na trapiko sa EDSA. Ang pagkakataon ko ay nawawala na sa bawat segundo habang ang sarili kong pamilya ay nagbibiro tungkol sa kung paano ako malamang na mabigo. Ang anghin lalaki ay nag-alinlangan sandali at pagkatapos ay ginawa kong isang bagay na hindi ko pa nagagawa kailanman. Binuksan ko ang voice recorder app at pinindot ang record. Ang kanilang malabong boses ay pinuno ang katahimikan. Ang tawa ni Clara, ang mapagwalang bahalang tono ni nanay. Ang mismong mga salitang sumugat sa akin sa loob ng maraming taon. "Malamang babagsak din naman siya. Masyadong madrama. Tinutulungan mo lang siya." Ipinit ko ang cellphone sa aking dibdib. Kinukuha ang bawat detalye. "Hindi ito pwedeng mangyari," bulong ko. Ang mga luha ay nagbabadyang pumatak. Hindi lang dahil sa takot na mawala ang interview, kundi dahil sa wakas ay narinig ko ng walang dahilan o pagkakaila kung ano talaga ang tingin nila sa akin. Ngunit sa ilalim ng gulat, may isa pang kaisipan ng lumitaw. Mas malinaw at mas malamig. Ito na ba ang sandali? Ito na ba ang linyang hindi ko dapat hinaya ang lampasan nila? At heto sila,
Dinaan-daanan lang ito na parang wala lang. Idiniin ko ang aking balikat sa pinto ng paulit-ulit. Ang aking paghinga ay naging malalalim na hininga. Hindi sapat. Ang oras ay lumilipas. Ang aking pagkakataon ay unti-unting namamatay sa bawat minuto. Ito na ba talaga ang tadhana ko? Naisip ko ng may pait. Ang lahat ng mga taon ng pagkakasantabi. At nang sa wakas ay humakbang ako para sa sarili ko, isinara nila ang pinto sa akin. Sa literal na paraan. Sa kalaunan, tumahimik ang hallway. Hindi ko alam kung bumaba na sila o nabagot na lang sa pakikinig sa aking pakikipaglaban. Pero isa lang ang alam ko. Paglabas ko rito, wala nang mananatiling pareho. Hindi para sa akin, at lalong hindi para sa kanila. Nang magdesisyon si Clara na sapat na ang aking pagpapakalma para palayain ako, ang aking kinabukasan o ang bersyong plinanup ko ay wala na. Narinig ko muli ang mga yabag sa hallway. Pagkatapos ay ang mahinang tunog ng susi sa lock. Bumukas ang pinto at ang liwanag ay tumama sa aking mga mata. Nakatayo roon si Clara, nakahalukip-kip at nakakairitang relax. "O ayan," sabi niya. "Ayos ka lang naman. Hindi ka naman nag-hyperventilate. Walang anuman." Tinitigan ko siya, hindi makapagsalita ng sandali. Ang buong katawan ko ay nanginginig sa adrenaline at galit. Ipinakita ng screen ng cellphone ko ang oras sa malupit na kumikinang na mga numero. 11:07 ng umaga. Alam mo kung anong oras na? Sabi ko ng mahina. Alam mo, kumurap siya. Pagkatapos ay nagkibit balikat. "So, isang interview lang yan. Magpapanik ka lang din naman at sasablay. Sa ganitong paraan, hindi mo napahiya ang sarili mo sa harap ng mga banyaga." Nilampasan ko siya. Halos manginig sa tindi ng kagustuhang sumigaw, manulak, o may mabasag. Sa halip, pumasok ako sa aking kwarto at ibinalibag ang pinto. Nanginginig ang aking mga kamay habang idinadial ang numero ng kumpanya, nagdarasal na may sumagot. Matapos ang ilang ring, isang kalmado at propesyonal na boses ang sumagot. "Hello, ito po si Mateo," sabi ko, nagkakabuhol-buhol lang mga salita. "Pasensya na po talaga, nagkaroon po ng emergency at..." "Ginoong Mateo," putol ng boses. Naghihintay ang panel ng 15 minuto. May magkakasunod silang interview ngayong araw at mahigpit ang schedule, lalo na't may mga lilipad papabalik. Ikinalulungkot ko. Kailangan na naming magpatuloy sa susunod. "Pakiusap," sabi ko. Nararamdaman ng init sa aking muka. Nagkaroon po ng sitwasyon sa pamilya ko at nalak po ako sa loob. Hindi po ako literal na makalabas ng bahay. Narinig ko ang sarili kong nagrarambol at kinamuhian ko ito. Nagmumukha akong eksakto sa sinasabi nila tungkol sa akin. Magulo, emosyonal, walang kontrol. "Naintindihan ko na baka may emergency ka nga," sabi ng recruiter. Lumambot ang tono pero nanatiling matatag. Ngunit ang posisyong ito ay nangangailangan ng pagiging maasahan sa ilalim ng pressure. Marami kaming kandidato na dumating sa tamang oras. Itatago namin ang iyong resume para sa mga susunod na posisyon. Ngunit ang cycle na ito ay sarado na. Sarado? Parang ang pintong yon. "Sige po," bulong ko. "Siyempre, salamat po sa inyong oras." Ibinaba ko ang tawag bago pa mabasag ang boses ko. Sa mahabang sandali, nakatayo lang ako roon, nakatitig sa aking refleksyon sa madilim na screen. Mukha akong estranggero, isang taong naglakas loob na lumabas sa papel na itinalaga sa kanya, para lang itulak pabalik sa loob. Naramdaman ko ang bugso ng kawalan ng pag-asa. Napakalakas nito, kaya kinailangan kong maupo sa gilid ng aking kama para hindi matumba.
Ang lahat ng practice, ang lahat ng pag-asang yon, naglaho sa loob ng isang oras na hindi man lang ako hinayaang mabuhay. Hindi ito pwedeng mangyari, bulong pumuli. Pero nangyayari na. At ang pinakamasakit ay hindi ang desisyon ng kumpanya. May punto naman ang kanilang katwiran. Ang masakit ay ang mga taong dapat sana ay sumusuporta sa akin ang sumunog sa aking pagkakataon bago pa man ako makarating sa starting line. Maya-maya, may kumatok sa pinto ko. Isinilip ni nanay ang kanyang ulo nang hindi man lang naghihintay ng sagot. Oh, tanong niya na parang nagtatanong lang tungkol sa panahon. Kumusta ang interview? Tinitigan ko siya. Sa isang saglit, naisip ko kung nakalimutan na ba niya talaga ang ginawa nila. Pagkatapos, ay nakita ko ito. Ang kislap ng guilt na agad ding nabaon sa iritasyon. Alam niya. Pareho nilang alam. Hindi ako nakapunta, sabi ko nang walang emosyon. Dahil nalak ako sa bodega. Tumigas ang mga mata ni nanay. Naging depensibo. Nagdadrama ka na naman. Gusto lang ang kapatid mo na tulungan kang kumalma. Masyado kang nagpapastress sa lahat. Pwede mo naman silang tawagan at i-reschedule. Tumawag ako. Sabi nila hindi pwede. Nagpalipad pa sila ng mga tao para rito. Nawala ako ang pagkakataon. Tapos na dahil sa inyo. Dahil sa kanya. Ayusin mo ang pananalita mo, singal niya. Huwag mo kaming sisihin sa kawalan mo ng plano. Kung ganun ka kapos sa oras, baka hindi ka pa talaga handa. May isang bagay sa loob ko. Isang maliit at mahiyain na bahagi. Ang tuluyan ng namatay sa sandaling iyon. Ang bahagi na laging gumagawa ng dahilan para sa kanila na bumubulong na baka hindi nila sinasadya o baka masyado ka lang sensitive. Hindi. Matagal na akong ginagaslight ng sarili kong pamilya. Habang tumatalikod si nanay para umalis, pilit na akong binabalewala sa kanyang isipan. Narinig ko ang sarili kong nagtatanong ng tahimik. Ilang beses ko na bang hinayaan silang isulat ang kwento kung saan ako ang problema? At gaano pa katagal ko itong hahayaang magpatuloy? Nang wala na siya, kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang recording. Ang kanilang mga boses ay gumaralgal sa speaker. Bawat salita ay malinaw. Malamang babagsak din naman siya. Napakadramatiko. Tinutulungan mo lang siya. Pinakinggan ko ito ng isang beses, habang ang mga luha ay tahimik na umaagos sa aking muka. Pagkatapos ay pinakinggan ko itong muli, at isang kakaibang kalmado ang nagsimulang mamayani. Hindi na lang ito kahihiyan. Ebidensya na ito. Katibayan ang kawalan nila ng tiwala sa akin. Patunay na hindi ko lang guni-guni ang kalupitan nila. Hindi nawala ang aking kawalan ng pag-asa. Ngunit nagbago ito. Tumigas ito at naging mas matalas. Hindi isang breakdown, kundi isang paninindigan. Marahil hindi ko na maayos ang nangyari sa interview na yon, pero kaya akong magdesisyon kung ano ang susunod na mangyayari. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, ang susunod kong hakbang ay hindi na para pasayahin sila. Nang gabing yon, hindi ako makatulog. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang bodega sa hallway, ang lock, ang kumikinang na mga numero ng oras na nawala sa akin. Narinig ko rin ang boses ng recruiter. Kalmado, profesional, pinal. Pero higit sa lahat, mas malakas ang mga salita ng aking ina. Malamang babagsak din naman siya. Paulit-ulit na parang isang sumpa. Bandang 2:00 ng madaling araw, sumuko na ako sa pagtulog at binuhay ang bedside lamp. Ang kwarto ay mukhang pareho pa rin. Ang mga dingding ay puno ng mga notes. Ang mga color-coded planners ay nakasalansan sa aking mesa. Isang vision board na may mga clipping ng mga matatayog na gusali sa Makati at BGC na tila pagmamay-ari na ngayon ng ibang tao. Pero hindi na ako
ang dating ako. Kumuha ako ng isang notebook, ang madalas kong gamitin para sa study schedules at work shifts, at binuksan ito sa isang blankong pahina. Sa isang sandali, nag-alinlangan ang aking kamay sa ibabaw ng papel. Hindi sigurado kung saan magsisimula. Pagkatapos, sa halip na sumulat ng isa pang to-do list, isinulat ko sa itaas. Para sa aking hinaharap na sarili. Mukha itong katawa-tawa sa loob ng eksaktong 2 segundo. Pagkatapos, ang mga salita ay nagsimulang dumaloy. Para sa aking hinaharap na sarili, sulat ko. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nalampasan mo ang araw na ang sarili mong pamilya ay nilak ka sa bodega at tinawanan ka habang nawawala ang pinakamalaking pagkakataon mo sa buhay. Ibig sabihin din nito ay may ginawa ka sa sakit na yon, sa halip na hayaan nitong ibaon ka. Ngayon, galit na galit ako. Pakiramdam ko ay maliit ako, tanga at kahiya-hiya. May bahagi pa rin sa akin na nagtatanong kung kasalanan ko ba ito. Kung nagkulang ba ako sa oras? Kung dapat ko bang sinira ang pinto? Kung dapat ko bang inasahan na ang mga taong nagpalaki sa akin ay isasabotahe ako. Pero ang isa pang bahagi ko, ang bahagi na gising ng 2:00 ng madaling araw na nagsusulat nito, ay may alam na iba. Hindi ito isang random na masamang araw. Ito ang huling kabanata ng isang kwento na maraming taon nang nagaganap. Nagsimula akong maglista ng mga alaala. Noong panahong aksidenteng naisumite ni Clara ang essay ko sa ilalim ng pangalan niya para sa isang lokal na paligsahan at binaliwala lang ito ng mga magulang ko sa pagsasabing, hindi mahalaga, nanalo naman siya, proud tayong lahat. Noong panahong ako mismo ang nagbayad para sa aking review classes habang kumuha sila ng private tutor para sa kanya at tinawag itong isang investment. Noong panahong sinabi ko sa kanila ang tungkol sa maliit na scholarship na napanalunan ko at ang sabi lang nila ay, mabuti naman, bago bumalik sa pag-uusap tungkol sa mga plano niya para sa weekend. Habang nagsisulat ako, naging napakalinaw ng pattern. Siya ang golden child. Ako ang backup plan. Kapakipakinabang, pero hindi sulit na tayaan. Kaya heto ang plano, sulat ko. Layunin bilang isa. Umalis dito. Hindi ko gugugugulin ang natitirang bahagi ng buhay ko sa bahay na ito na pinagsasabihang tadhana ko ang mabigo. Gagawa ako ng paraan para kumita ng sapat na pera para makaalis, kahit pa mag-temp work, freelance, o kumuha ng 3 trabaho ng sabay-sabay. Layunin bilang 2. Buuin ang sarili sa dilim. Kung gusto nilang maniwala na mahina ako at hindi maasahan, sige, hayaan sila. Mag-a-apply ako sa ibang mga programa, sa ibang mga kumpanya, yung mga hindi nila alam. Magne-network ako online, kukuha ng mga kurso, pagbubutihin ng aking portfolio. Maghahanda ako ng husto para kapag bumukas ang pinto, hindi lang ako basta lalakad papasok. Sisirain ko ang mga bisagra nito. Layunin bilang 3. Huwag kalimutan na kapag nagtagumpay ako at gagawin ko yon, hindi yon dahil naniwala sila sa akin. Mangyayari yon sa kabila ng ginawa nila. At kapag nagkunwari silang nagulat, kapag binago nila ang kasaysayan gaya ng lagi nilang ginagawa, meron akong mga recording, mga notes, ang patunay ng kung sino talaga sila sa akin. Huminto ako, nakabitin ang panulat. Hindi na lang ito tungkol sa tagumpay. Tungkol na ito sa hustisya, tungkol sa muling pagsulat ng isang naratibo na matagal na nilang kinokontrol. Ang paghihiganti para sa akin ay hindi tungkol sa pagsisigaw sa kanila o pagsira sa kanilang buhay dahil sa galit. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng isang buhay na higit pa sa inaakala nilang kaya ko. Hanggang sa ang kanilang mga salita ay magmukhang katawa-tawa kahit para sa kanila. Pero kung magpapakatotoo ako, mayroon ding mas madilim na bahagi.
Isang bahagi na gustong makita silang pakiramdam ay maliit din sa wakas. Ang makitang may isang bagay silang binalewala na mawawala sa kanila dahil sa sarili nilang mga desisyon. Tila tinawag ng kaisipang yon, nag-vibrate ang cellphone ko. Isang text mula kay Clara. Galit ka pa rin? Napaka-ridiculous mo. Tinutulungan lang kita. Magpapasalamat ka rin sa akin kapag hindi ka nakulong sa isang boring na trabaho sa opisina. Tinitigan ko ang screen, nanginginig ang mga daliri. Dati, maaring sumabog ako o humingi ng tawad para lang manatili ang kapayapaan. Sa pagkakataong ito, wala akong ginawa sa dalawa. Binuksan ko sa halip ang voice recording at nakinig muli. Ang kanyang tawa, ang pagsang-ayon ni nanay, ang kanilang pagbalewala sa buong kinabukasan ko. Pagkatapos ay bumalik ako sa aking notebook at nagdagdag ng 2 pang linya sa ilalim ng layunin bilang 3. Bonus na layunin bilang 4. Siguraduhing maintindihan nila ang ginawa nila. Hindi sa pamamagitan ng sigawan, kundi sa pamamagitan ng mga kahihinatnan. Bonus na layunin bilang 5. Siguraduhing matututunan ni Clara na ang pagkuha ng aking mga pagkakataon ay nangangahulugan din ng pagkawala ng sa kanya. Mula ng gabing iyon, ang buhay ko ay nahati sa 2 landas. Sa panlabas, ipinagpatuloy ko ang aking mga gawain. Papasok sa aking part-time job, tumutulong sa gawaing bahay. Ginagampanan ang papel ng sensitive na kapatid na OA kung mag-react. Sa ilalim, sa mga tahimik na sandali at malalim na gabi, bumubuo ako ng isang bagay na hindi nila nakikita. Isang network, isang plano, at isang bersyon ng aking sarili na hindi na nangangailangan ng kanilang pagsang-ayon. At habang nagpapadala ako ng mga aplikasyon sa mga programa sa mga kumpanyang hindi man lang nila inabalang alamin ang pangalan, nakatagpo ako ng isang bagay na hindi inaasahan. Isang bakanteng posisyon sa isang kumpanya na hindi lamang tugma sa aking mga kasanayan, kundi ayon sa tadhana, ay nag-cruise sa maingat na plinanong landas ni Clara. Doon na ang aking plano para sa kaligtasan ay naging isang plano para sa paghihigante. Pagkalipas ng 3 buwan, nakaupo ako sa glass-walled na lobby ng isang bagong kumpanya sa BGC. Naghihintay para sa huling round ng isang leadership development program na inaplayan ko ng palihim. Walang nakakaalam sa bahay, lalo na si Clara. Naipasa ko ang mga test, ang case study, at sa unang pagkakataon, naramdaman ko na kabilang ako sa isang silid na puno ng mga ambisyosong tao. Sinabi sa amin ng isang coordinator na naghihintay na lang sila para sa huling kandidato. Pagkatapos ay bumukas ang mga pinto at pumasok si Clara. Perpekto ang buhok, perpekto ang suot, perpekto ang kumpiyansa. Hanggang sa makita niya ako. Nanigas ang kanyang muka. Anong ginagawa mo rito? Bulong niya ng pasinghal. Gaya ng sayo, sabi ko ng kalmado. Final round interview. Lumapit siya, pabulong ang boses. Alam mo namang iilang slots lang ang meron sila, di ba? Isa sa atin ang matatalo. Ilang buwan ang nakalipas, ang pangungusap na yon ay dudurog sa akin. Ngayon, naging malinaw lang ito ang labanan. Manalo sana ang pinakakwalipikado, sagot ko. Napunta kami sa magkaibang kwarto, dumadaan sa mga case discussions at panels. Narinig ko ang mga malabong tanong sa kabila ng pader. May nagtatanong sa kanya tungkol sa paghawak sa pressure na halos sikataw ako. Sa aking mga session, tapat kong pinag-usapan ang mga kabiguan pero hindi ko sila pinangalanan. Kung paano ko natutunang bumuo muli ng walang suporta. Kung paano ko ginawang motibasyon ang mga saradong pinto. Walang luha, walang drama. Puro katotohanan lang at pinaghirapang katatagan. Sa one-on-one sa senior director, tinanong niya ang tungkol sa gap
matapos ang graduation. Sinabi ko sa kanya na may isang malaking pagkakataon na hindi natuloy. At sa halip na sumuko, ginamit ko ang oras para mag-upskill, mag-freelance at mag-volunteer. Tumanggo siya at sinabing pinahahalagahan nila ang mga taong kayang bumangon. Nang matapos ang lahat, tinawag ang lahat ng kandidato pabalik sa lobby. Lumabas ang direktor kasama ang HR at nagsimulang basahin ang mga pangalan ng mga napili. Mateo, tumibok ng malakas ang puso ko. Tumayo ako, nakipagkamay sa kanya at narinig ang, "Welcome aboard. Exciting na makasama ka." Sa likuran niya, nakita ko si Clara na nakatayo roon, naghihintay ng kanyang pangalan. Hindi ito dumating. Nang matapos ang listahan, ang mga hindi napili ay pinasalamatan at pinauwi na. Mukhang gumuho ang mundo ni Clara. Sa labas ng gusali, hinablot niya ang braso ko. "Hindi ito patas," singhal niya, nangingilid ang luha. "Ilang taon ko itong pinagtrabahuhan. Sabi ni nanay at tatay, ikaw yung laging sasablay at ako yung magtatagumpay. Ako na ang tumapos." Lumunok siya ng malalim. "Sasabihin mo sa kanila na natalo ako rito, di ba?" Yun ang tunay niyang takot. Hindi ang pangkatalo, kundi ang reaksyon nila. Tiningnan ko siya sa mga mata. "Sasabihin ko sa kanila ang katotohanan," sabi ko ng mahina. Sa unang pagkakataon, nang pumasok ako sa sala ng gabing yun, ang akin mga magulang ay nasa sofa, nanonood ng TV. "Nandito ka na pala," sabi ni tatay. "Kumusta?" Tumingala si nanay, halatang nag-aabang ng isa pang kabiguan. Hindi ko na ito pinatagal. "Pinili nila ako," sabi ko. "Nakapasok ako sa programa. Lilipat na ako ng tirahan sa loob ng 2 buwan. Gulat na gulat sila. Kumunot ang ni nanay. "Paano? Kailan ka pa nag-apply? Bakit hindi mo sinabi sa amin?" Naglabas ako ng isang maliit at walang tuwang tawa. "Nung huling beses na sinabi ko sa inyo ang tungkol sa isang malaking pagkakataon, nauwi ako sa pagkakakulong sa bodega habang sinasabi ninyong malamang babagsak din naman ako." Agad siyang naging matigas. "Hindi ganun ang nangyari," singhal niya. "Nagpapanik ka noon. Gusto lang ng kapatid mo na tulungan kang kumalma." Kinuha ko ang aking cellphone, binuksan ang voice recorder at pinindot ang play. Ang sarili nilang mga boses ang pumuno sa silid. "Nagpapanik na naman siya. Tinutulungan mo lang siya. Malamang babagsak din naman siya. Bakit pa mag-aaksaya ng oras?" Nalaglag ang balikat ni tatay. Namutla si nanay. "Nirecord mo kami?" tanong niya. "Nilak niyo ako," sagot ko ng direkta. Tinawanan niyo ako habang nawawala ang isang bagay na napakahalaga sa akin. Kailangan kong itigil ang pagdududa sa sarili kong alaala. Sinububukan ni nanay na ipagtanggol ang sarili. Sinasabing pinuprotektahan lang niya ako sa kabiguan. Pinipilit na pwede naman daw akong mag-reschedule. Pero ang mga dahilan ay tunog manipis na sa harap ng kanilang kalupitan na umaalingaw sa recording. "Hindi niyo ako pinoprotektahan," sabi ko. "Pinoprotektahan niyo ang idea niyo sa akin? Ang mahina, ang madrama, ang laging pangalawa para hindi manganib ang paborito niyo." Eksaktong sandaling yon. Bumukas ang pinto. Pumasok si Clara. Mugto ang mga mata sa pag-iyak at nanigas nang marinig ang huling bahagi ng recording. Humarap sa kanya si nanay. "Talaga bang sinadya mong ilak ang kuya mo?" tanong niya. Sa araw ng interview niya, ang tingin ni Clara ay napako sa cellphone ko. Napagtanto niyang lahat. "Siyempre pinatugtog mo yan," bulong niya. "Gustong-gusto mo talaga akong palabasing kontrabida, di ba?" "Ginawa mo yan sa sarili mo," sabi ko. Pinindot ko lang ang record. Naguguluhan pa rin ang mga magulang ko. Pero isa pang dagok ang dumating nang malaman nilang hindi siya napili para sa parehong programa. "Si Mateo ang pinili?" Bulong ni nanay na tila ba ang universo ay lumabag sa isang panuntunan ng pamilya.
Hindi ikaw? Naginit ang ulo ni Clara. Masaya ka na? Singhal niya sa akin. Disappointed na sila sa akin. Nakuha mo na ang gusto mo. Ang gusto ko, sabi ko ng malumanay, ay ang hindi isabotahe ng sarili kong pamilya ang buhay ko. Ninakaw mo ang unang pagkakataon ko. Binuo ko ang sarili ko ng mag-isa. Sa kabila ng lahat ng bentahe mo, natalo ka pa rin. Kasalanan mo yan. Sa wakas ay nagsalita si tatay. Pilit ang boses. Mali kami, pag-amin niya. Binaliwala ka namin. Hindi namin nakalain na ganito kalaki ang mawawala sa iyo. Akala namin lagi ka lang nandyan. Laging nakakaintindi. Napuno ng luha ang mga mata ni nanay. Patawad, bulong niya. Sa bodega, sa mga salita, sa lahat ng pagkakataon na pinaramdam naming maliit ka. Hindi man na makapagsabi ng sorry si Clara, pero naisa tinig niya ito. Hindi ko akalaing mamimiss mo talaga yon. Akala ko magpapanik ka lang, magre-reschedule sila at magiging okay din ang lahat. Hindi ko inaasahan na mananalo ka paglaon. Hindi yan sapat, pero kahit paano ay meron na. Isang pang-amin na hindi niya kailanman inisip ang pinsala, kundi ang sarili lang niyang kaginhawaan. So anong mangyayari ngayon? Tanong ni tatay. Aalis ka at kakalimutan na kami? Tumingin ako sa paligid ng silid, sa mga display ng mga nakamit ni Clara sa dingding, sa lahat ng taon ng sarili kong pagsisikap na nakatago lang sa mga drawer. Ang mangyayari ay kukunin ko ang trabahong ito at lilipat na ako, sabi ko. Kailangan ko ng espasyo. Siguro balang araw, kung talagang magbabago kayo at hindi lang ito dahil sa guilt, maaari tayong gumuo muli ng isang bagay. Pero tapos na ako sa paninirahan dito sa inyong mga tuntunin. Humarap ako kay Clara. Para naman sa'yo, hindi ko alam kung mapapatawad kita. Depende yan sa susunod mong gagawin. Hindi sa sasabihin mo ngayong gabi. Nang gabi ngayon, nagsimula na akong mag-impake ng totoo. Hindi madrama, kundi maayos. Mga damit, libro, laptop, ang notebook na nagsisimula sa para sa aking hinaharap na sarili. Pagkalipas ng ilang buwan, sa aking maliit na apartment, kasama ang aking ID sa trabaho na nakasabit sa tabi ng pinto, binasa ko muli ang unang sulat na iyon at napangiti. Ang birong iyon ay talagang nagdulot sa kanila ng higit pa sa inaakala nila. Hindi lang isang nawalang interview, kundi ang bersyon ko na nangangailangan ng kanilang pagsang-ayon para maramdamang may halaga. Ang paghihiganti ko ay hindi ang pagsira sa kanilang buhay. Ito ay ang paglabas sa papel na isinulat nila para sa akin at ang pamumuhay ng isang buhay na nagpapatunay na mali sila. At kung nakikinig ka, tanungin mo ang iyong sarili. Sino sa buhay mo ang may hawak ng lock habang sinasabi sa iyong OA ka lang tungkol sa pinto? At kailan mo babawiin ang sarili mong kwento? Ang aming team sa Revenge Mangan ay nakatuon sa padlikha ng makapangyarihan at makabuluhang mga kwento ng paghihiganti na pawang katang-isip lamang at ginawa para sa edukasyon at refleksyon. Kami ay nakatuon sa paggamit ng mga naratibong ito upang magbahagi ng mahahalagang aral sa buhay at positibong mensahe sa aming mga manonood. Binibigyan din ng script na ito ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa sarili, pagkatakda ng mga hangganan, at pagkilala sa mga toxic na pattern sa pamilya sa halip na ituring itong normal. Hinihikayat nito ang mga manonood na magmuni-muni kung paano ang emosyonal na pagpapabaya at favoritism ay maaaring makasira sa tiwala ng isang tao at nagpapakita ng isang mas malusog na landas, paghilom, paglago at tagumpay sa pamamagitan ng sariling pagsisikap sa halip na purong paghihiganti lamang. Sa huli, itinuturo nito na ang pinakamalakas na anyo ng paghihiganti ay ang pagbuo ng mas mabuting buhay habang pinuputol ang cycle
ng emosyonal na pang-aabuso.